Sa pre-plenary conference na pinangungunahan ng House Committee on Appropriations, mas mataas na budget ang hinihingi ng housing agencies para sa 2016. Mula sa 10.23 billion pesos na budget ngayong taon, 33.38 billion pesos na ang proposed budget nila. Para raw ito sa pagpapatayo ng permanenteng pabahay ng mga nasalanta ng Bagyong Yolanda noong 2013 at iba pang naapektuhan ng mga kalamidad. Gagamitin din ang pondo para sa pabahay ng mga informal settler na pinalipat mula sa mga danger zones ng Metro Manila. Tinanong naman ang National Housing Authority kung bakit napakatagal matapos ng mga pabahay. Sagot ng NHA, sadyang matagal ang proseso at may mga proyektong wala pang Special Allotment Release Order o SARO kaya't hindi pa masimulan. Ayon naman sa Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDCC, may mga issue rin sa pagkuha ng lupang pagtatayuan ng mga bahay. Bukod sa HUDCC at NHA, nasa pagdinig din ang Home Guarantee Corporation, Housing and Land Use Regulatory Board, Pag-ibig Fund Corporation, National Home Mortgage Finance Corporation at Social Housing Finance Corporation. Dininig naman ng House Committee on Transportation ang panukalang batas na mag-oobliga sa mga bibili ng sasakyan na magkaroon ng sariling parking space. Sa ilalim nito, kailangang magpakita ng proof of parking sa dealer ang bibili ng sasakyan bago siya mabentahan. Ayon sa may akda ng panukala, matagal nang merong ganitong batas sa mga bansa gaya ng Japan kung saan may designated parking areas at may parusa kung mapatutunayang peke ang ipinakitang proof of parking. Hindi man daw ito ang solusyon, makatutulong daw ang panukala para lumuwag ang kalsada. Nauna rito, sinabi na ng Highway Patrol Group na ang pagbabawal sa mga walang parking space na bumili ng sasakyan ay isa sa mga isinusulong nila para maibsan ang traffic sa Metro Manila. Victoria Tulad, GMA News.